Hindi lahat ng lalaking tahimik ay mahina. At hindi lahat ng malakas ang boses ay may tunay na lakas. Sa psychology, may isang uri ng masculinity na hindi kailangang ipakita. Dahil mararamdaman mo na lang ang presensya nito. Ito ang klase ng lakas na hindi humihingi ng respeto. Kusang ibinibigay. Sa video na ito, bubuksan natin ang psychology-coded masculinity. Ang mga prinsipyo kung bakit ang tunay na lalaki ay hindi naghahabol, hindi nagpapaliwanag, at lalong hindi nagpapatunay. Kung handa kang maintindihan kung bakit ang kontrol, disiplina at katahimikan ang tunay na anyo ng masculinity ayon sa psychology, manood ka hanggang dulo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit tahimik ang tunay na lalaki? At bakit delikado kapag maingay siya? Hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Sa psychology, ang katahimikan ay madalas palatandaan ng kontrol. Ang lalaking palaging nagsasalita ay kadalasang sinusubukang patunayan ang isang bagay. Ang lalaking tahimik ay bihirang may kailangang patunayan. Ayon sa behavioral psychology, ang taong may malinaw na direksyon sa buhay ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa ingay. Ang atensyon niya ay nasa loob, sa desisyon, sa aksyon. Kapag ang isang lalaki ay tahimik, kadalasan ay iniipon niya ang impormasyon. Pinagmamasdan niya ang galaw ng iba. Binabasa niya ang emosyon, intensyon at kahinaan. Hindi siya nagre-react agad dahil alam niyang ang reaksyon ay nagbibigay ng kontrol sa kausap. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay nakakatakot sa iba. Hindi nila alam kung ano ang iniisip mo. At sa psychology, ang hindi mo kayang basahin ay mas kinakatakutan mo. Ngayon, bakit delikado kapag maingay ang lalaki? Ang sobrang pagsasalita ay madalas sintomas ng emotional instability. Kapag ang isang lalaki ay kailangang ipaalam sa lahat kung gaano siya kalakas, kadalasan ay kabaligtaran ang totoo. Sa social psychology, ang labis na pagpapaliwanag ay tanda ng insecurity. Kapag kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo ng paulit-ulit, ibig sabihin ay wala ka pang sapat na ebidensya sa pamamagitan ng aksyon. Ang maingay na lalaki ay madaling basahin. Madali siyang i-manipulate. Dahil ipinapakita niya ang emosyon, galit at ego niya sa salita. Samantalang ang tahimik na lalaki ay may psychological advantage. Hindi siya nagbibigay ng impormasyon, hindi siya nagbibigay ng emosyon. At dahil dito, hawak niya ang sitwasyon kahit wala siyang sinasabi. Ang tunay na masculinity ay hindi tungkol sa dominance sa boses. Ito ay dominance sa sarili. Ang lalaking may disiplina ay hindi nagsasalita ng marami. Kumikilos siya. At kapag nagsalita na siya, may bigat ang bawat salita. Sa huli, tandaan mo ito. Ang mundo ay puno ng maingay na lalaki. Pero kakaunti ang lalaking tahimik at may direksyon. Ang katahimikan na may kontrol. Ang pinakamapanganib na anyo ng lakas. 2. Psychology of masculinity. Ang lihim kung bakit hindi naghahabol ang mataas ang value na lalaki. Sa psychology, may malinaw na pagkakaiba ang lalaking naghahabol at ang lalaking pinipili. Ang lalaking naghahabol ay gumagalaw mula sa kakulangan. Ang mataas ang value na lalaki ay gumagalaw mula sa sapat. Hindi siya naghahabol dahil alam niya kung ano ang hawak niya. Oras, enerhiya, at direksyon. Ayon sa behavioral psychology, ang taong may malinaw na layunin ay hindi nakatali sa resulta ng isang tao. Hindi siya takot mawalan dahil ang buhay niya ay hindi umiikot sa isang validation. Kapag ang isang lalaki ay palaging naghahabol, ipinapakita niya ang dependency. At sa psychology, ang dependency ay nakakabawas ng attraction. Dahil ipinapakita nito na wala siyang sariling sentro. Ang mataas ang value na lalaki ay may sariling mundo. May disiplina, may routine, may responsibilidad. Ang atensyon niya ay hindi madaling makuha dahil may kapalit ito. At kapag may kapalit ang atensyon, nagiging mahalaga ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya naghahabol. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil marunong siyang pumili. Sa evolutionary psychology, ang may kontrol sa oras ang may kontrol sa direksyon. At ang lalaking may direksyon ay likas na hinahabol. Kapag hindi ka naghahabol, nagiging tanong ka. Nagiging curiosity, nagiging value. Samantalang ang lalaking desperado ay nawawalan ng misteryo. Lahat ay ipinapakita. Lahat ay ibinibigay. Ang tunay na masculinity ay hindi nakabase sa kung gaano ka kahabol. Ito ay nakabase sa kung gaano ka kayang maghintay ng hindi nawawala ang sarili mo. Sa huli, tandaan mo ito. Ang mataas ang value na lalaki ay hindi naghahabol ng tao. Hinahabol niya ang standard niya. At ang taong handang umabot sa standard na iyon, ang kusang nananatili. 3. Ang lalaking hindi humihingi ng validation,
Siya ang pinakakinakatakutan. Sa psychology, ang pinakamakapangyarihang anyo ng kontrol ay hindi humihingi ng pahintulot. Ang lalaking naghahanap ng validation ay laging nakatingin sa reaksyon ng iba. Ang lalaking hindi humihingi nito ay nakatingin sa sariling pamantayan. Hindi siya nangangailangan ng papuri para kumilos. Hindi rin siya humihinto kapag walang pumapalakpak. Ayon sa self-determination theory, ang taong may internal na pinanggagalingan ng halaga ay mas matatag sa emosyon. Hindi siya madaling maapektuhan ng opinyon at hindi siya madaling itulak ng takot. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaking hindi humihingi ng validation ay kinakatakutan. Hindi mo siya kayang kontrolin sa pamamagitan ng papuri. Hindi mo rin siya kayang manipulahin gamit ang pagwawalang bahala. Ang karamihan ng tao ay umaasa sa reaksyon ng iba para maramdaman ang halaga nila. Kaya kapag may taong hindi naaapektuhan ng reaksyon mo, nawawala ang kapangyarihan mo sa kanya. Ang lalaking ito ay tahimik pero matatag. Hindi siya nagmamadali magpaliwanag. Hindi siya nagtatanggol ng ego. Sa social psychology, ang taong hindi nagtatanggol ng imahe ay kadalasang may totoong pundasyon. Dahil ang walang takot mawala ay ang may alam sa sarili niyang halaga. Ang tunay na masculinity ay hindi humihingi ng pagkilala. Ito ay ipinapakita sa consistency, sa disiplina, sa kakayahang manatiling kalmado kahit hindi napapansin. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lalaking hindi humihingi ng validation ay hindi naghahanap ng atensyon. Siya ang sentro nito. Ang taong hindi mo kayang igalaw sa emosyon. Ang siyang may hawak ng sitwasyon. 4. Bakit nawawala ang masculinity? Kapag sobra kang mabait. Psychology explained, ang kabaitan ay hindi kahinaan. Pero sa psychology, ang sobrang kabaitan na walang hangganan ay nagiging problema. Maraming lalaki ang naniniwala na kapag palagi kang mabait, mas tatanggapin ka ng iba. Pero ayon sa behavioral psychology, ang taong walang boundaries ay hindi iginagalang. Kapag palagi kang nag-a-adjust para sa iba, unti-unti mong binubura ang sarili mo. At kapag nawala ang sarili, nawawala rin ang masculinity. Ang tunay na masculinity ay may malinaw na linya. Alam niya kung kailan oo at kung kailan hindi. Hindi siya takot na ma-disappoint ang iba para maprotektahan ang prinsipyo niya. Sa social psychology, ang respeto ay galing sa consistency ng boundaries, hindi sa palaging pagsang-ayon. Kapag alam ng mga tao na hindi ka marunong tumanggi, natututo silang abusuhin ang kabaitan mo. Ito ang dahilan kung bakit ang sobrang bait ay nagiging invisible. Walang tension, walang presence, walang direksyon. Ang lalaking may masculinity ay mabait pero hindi available sa lahat. Tumutulong siya kapag may saysay. Hindi dahil takot siyang mawalan ng approval. Kapag ang isang lalaki ay natutong magsabi ng hindi, doon nagsisimulang bumalik ang respeto. Hindi dahil naging masama siya, kundi dahil naging malinaw siya. Ang tunay na lakas ay hindi palaging malambing. Minsan ito ay tahimik na paninindigan. Sa huli, tandaan mo ito. Ang masculinity ay hindi nawawala dahil sa kabaitan. Nawawala ito kapag isinuko mo ang boundaries mo kapalit ng pagtanggap. Ang lalaking may hangganan ay lalaking may direksyon. 5. Psychology of Men. Ang disiplina ang tunay na anyong masculinity, hindi lakas o kayabangan. Maraming lalaki ang naniniwala na ang masculinity ay nasa lakas ng katawan o tapang ng salita. Pero sa psychology, ang tunay na lakas ay tahimik. Ang disiplina ay ang kakayahang gawin ang tama kahit walang nanonood, kahit walang papuri, kahit walang agarang resulta. Ayon sa self-regulation theory, ang taong kayang kontrolin ang sarili ay mas may mataas na psychological power kaysa sa taong kontrolado ng emosyon. Ang lalaking walang disiplina ay madaling mahila ng tukso, madaling matrigger, madaling mawala sa direksyon, samantalang ang lalaking disiplinado ay kalmado. May routine, may malinaw na layunin. Hindi siya kailangang magyabang dahil ang buhay niya ang ebidensya. Hindi niya kailangang ipakita ang lakas dahil ramdam ito sa presensya. Sa social psychology, ang consistency ay mas nakaka-impluwensya kaysa sa intensity. Mas nirerespeto ang taong tahimik pero maaasahan kaysa sa maingay pero pabago-bago. Ang disiplina ang pundasyon ng confidence. Kapag alam mong kaya mong sundin ang sarili mong salita, tumitibay ang tiwala mo sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang tunay na masculinity ay hindi agresibo. Ito ay kontrolado. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lakas ay kayang magpakita kahit sino. Ang kayabangan ay madaling matutunan. Pero ang disiplina, ito ang bihirang katangian ng lalaking may direksyon. Ang lalaking may disiplina ay lalaking may kapangyarihan sa sarili. 6. Bakit? Ang lalaking walang reaksyon ang may pinakamalakas na presensya. Sa psychology, ang reaksyon ay emosyon. At ang emosyon na hindi kontrolado ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iba. Ang lalaking agad nagre-react ay madaling basahin.
madaling i-trigger, madaling itulak sa desisyong hindi niya pinag-isipan. Samantalang ang lalaking walang reaksyon ay hindi walang pakialam. Siya ay may control. Ayon sa emotional regulation theory, ang kakayahang hindi agad mag-react ay tanda ng mataas na mental strength. Ibig sabihin, nauna ang isip bago ang emosyon. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang presensya ng lalaking kalmado. Hindi mo alam kung ano ang iniisip niya, hindi mo alam kung ano ang susunod niyang galaw. At sa psychology, ang hindi mo kayang hulaan ay mas nagbibigay ng bigat sa presensya. Kapag walang reaksyon ng isang lalaki, nawawala ang kontrol ng sitwasyon sa kausap. Hindi ka makakakuha ng emosyon. Hindi ka makakakuha ng validation. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta naaapektuhan ng provocation. Hindi siya nagpapakain sa drama. Pinipili niya kung saan ilalagay ang atensyon niya. Ang tunay na masculinity ay hindi palaging nagsasalita. Minsan ito ay nasa katahimikan ng hindi pag-react. Sa social psychology, ang kalmado sa gitna ng tensyon ay awtoridad. Ang taong hindi gumagalaw ay nagiging sentro ng atensyon. Sa huli, tandaan mo ito. Ang pinakamalakas na presensya ay hindi galing sa galaw. Ito ay galing sa pagpigil. Ang lalaking may kontrol sa reaksyon ay lalaking may kontrol sa sarili at sa sitwasyon. 7. Masculinity Psychology. Ang lalaking hindi kailangang magpatunay, siya ang may kontrol. Sa psychology, ang pangangailangang magpatunay ay senyales ng pagdududa sa sarili. Kapag alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang ipaliwanag ito sa iba. Ang lalaking palaging nagpapakita ng galing ay kadalasang takot na hindi mapansin. Ang lalaking hindi kailangang magpatunay ay kampante sa sarili niyang direksyon. Hindi siya naghahabol ng respeto. Hindi siya humihingi ng pagkilala at hindi siya nagtatanggol ng imahe. Ayon sa identity psychology, ang taong malinaw ang identity ay hindi naaapektuhan ng opinyon ng iba. Dahil ang pinanggagalingan ng halaga niya ay panloob, hindi panlabas. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaking hindi kailangang magpatunay ay may kontrol. Hindi mo siya kayang manipulahin sa hamon. Hindi mo siya kayang galitin sa insulto. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay pagpili. Sa social psychology, ang taong hindi pumapasok sa power games ay madalas siyang nananalo. Dahil hindi siya naglalaro ng laro ng iba, ang tunay na masculinity ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito ay nararamdaman sa presensya, sa paninindigan, sa consistency ng kilos. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lalaking hindi kailangang magpatunay ay hindi sumusunod sa validation ng iba. Siya ang nagtatakda ng pamantayan. Ang may kontrol sa pamantayan ay ang may tunay na kontrol. 8. Kapag hindi ka takot mawalan, mas lalakas ka. Sa psychology, ang takot mawalan ang isa sa pinakamalakas na kontrol sa tao. Kapag takot kang mawala ang isang bagay, handa kang isuko ang sarili mo para manatili ito. Ito ang dahilan kung bakit humihina ang isang lalaki kapag sobrang kapit siya. Kapit sa tao, kapit sa imahe, kapit sa validation. Ang lalaking hindi takot mawalan ay hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Ibig sabihin buo siya kahit magbago ang sitwasyon. Ayon sa attachment psychology, ang taong may secure na pundasyon ay hindi umaasa sa panlabas na bagay para makaramdam ng halaga. Dahil alam niya na kaya niyang bumangon kahit may mawala. Ito ang dahilan kung bakit mas lalakas ang presensya ng lalaking hindi takot mawalan. Hindi siya madaling takutin, hindi siya madaling manipulahin. Kapag wala kang kinakatakutan mawala, nawawala ang leverage ng iba sa'yo. Hindi ka kayang kontrolin ng banta, hindi ka kayang igalaw ng emosyon. Ang tunay na masculinity ay hindi nagmumula sa paghawak. Ito ay nagmumula sa kakayahang magbitaw kung kinakailangan. Sa social psychology, ang taong handang umalis ay siyang may kapangyarihan sa relasyon. Dahil ang pananatili niya ay pagpili, hindi desperasyon. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng hawak niya. Ito ay nasusukat sa kung gaano siya katatag kahit may mawala. Ang lalaking hindi takot mawalan ay lalaking mahirap kontrolin at mahirap tibagin. 9. Ang pinakamapanganib na uri ng lalaki ayon sa psychology. Hindi siya nagsasalita. Sa psychology, ang panganib ay hindi palaging maingay. Minsan ito ay tahimik. Ang lalaking maraming sinasabi ay madaling basahin. Alam mo ang galit niya, alam mo ang intensyon niya, pero ang lalaking hindi nagsasalita ay ibang usapan. Hindi dahil wala siyang iniisip, kundi dahil pinipili niya kung kailan gagalaw. Ayon sa cognitive psychology, ang taong mas nakikinig kaysa nagsasalita ay mas may access sa impormasyon. At ang may impormasyon ang may advantage. Ito ang dahilan kung bakit ang tahimik na lalaki ay itinuturing na mapanganib. Hindi siya nagbubunyag ng emosyon. Hindi siya nagbibigay ng plano. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, siya ay nagmamasid.
Habang ang iba ay nagsasalita, siya ay nag-iipon ng datos. Sa social psychology, ang katahimikan ay naglalagay ng pressure sa kausap. Dahil ang tao ay likas na gustong punan ng katahimikan. At sa paggawa nito, ibinubunyag nila ang sarili nila. Ang lalaking hindi nagsasalita ay hindi naghahanap ng atensyon. Hindi siya nakikisali sa drama. Hindi siya pumapasok sa ego battles. Ang tunay na masculinity ay hindi agresibo. Ito ay strategic. Sa huli, tandaan mo ito. Ang pinakamapanganib na lalaki ay hindi yung sumisigaw. Hindi yung nananakot. Ito ay yung tahimik, kalmado, at handang kumilos kapag kailangan. Ang taong marunong manahimik ay kadalasang siyang may huling galaw. 10. Psychology of True Masculinity. Bakit? Ang emosyonal na kontrol ang tunay na lakas. Maraming lalaki ang tinuruan na ang lakas ay galit, na ang pagiging matapang ay ang pagiging reaktibo. Pero sa psychology, kabaligtaran ng totoo. Ang lalaking hindi kayang kontrolin ang emosyon ay madaling kontrolin ng iba. Ang galit niya ay pindutan. Ang insecurities niya ay sandata laban sa kanya. Ayon sa emotional regulation psychology, ang kakayahang pamahalaan ng emosyon ay tanda ng mataas na mental maturity. Ibig sabihin, nauuna ang pag-iisip bago ang reaksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang emosyonal na kontrol ay tunay na lakas. Hindi ka madaling ma-provoke. Hindi ka madaling ma-derail sa layunin mo. Ang lalaking may kontrol sa emosyon ay kalmado kahit may pressure, tahimik kahit may tensyon. Matatag kahit may hamon, hindi siya nagpapadala sa insulto. Hindi siya umaasa sa papuri. Sa social psychology, ang kalmadong lalaki sa gitna ng chaos ay nagiging natural na leader. Dahil ang mga tao ay sumusunod sa may kontrol, hindi sa nagwawala. Ang tunay na masculinity ay hindi ang kawalan ng emosyon. Ito ay ang kakayahang piliin kung alin ang ipapakita at kailan. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng reaksyon. Ito ay nasusukat sa lalim ng kontrol. Ang lalaking may emosyonal na disiplina ay lalaking mahirap galawin at mahirap pabagsakin. Hindi lahat ng lakas ay nakikita. At hindi lahat ng tahimik ay mahina. Sa psychology, ang tunay na masculinity ay hindi ipinagmamalaki. Ito ay pinapanday sa disiplina, emosyonal na kontrol, at kakayahang tumayo mag-isa kahit walang palakpak. Kung may isang bagay kang dapat tandaan sa seryeng ito, ito iyon. Ang lalaking may kontrol sa sarili ay hindi kailangang kontrolin ng iba. At ang lalaking may malinaw na direksyon ay bihirang mawala. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.